Kailangan mo lang talaga ng sipag at tiyaga at saka kaunting diskarte at makakapag-harvest ka ng ganito kalalaki at kagaganda ng mga petchay. Hindi naman kalayuan ng lugar na to sa bahay namin at nung napadaan nga kami dito noong nakaraang araw talagang agaw pansin ang magaganda at malalaking petchay na to. Nakakatuwa siyang pagmasdan kaya kinausap ko yung may-ari kung kailan sila mag-harvest at kung pwede nga kaming sumama. Gusto kong sumama sa pag-harvest kasi gusto ko ring ipakita sa inyo at napakaganda kasi ng idea na to, talagang nakaka-amaze at sa mga plastic niya lang to tinanim. Kung mapapansin nyo yung lupa dito sa kanila ay mabuhangin kaya hindi talaga pwedeng taniman ng petchay. Kaya ang ginawa ni Sir dito niya tinanim sa mga plastic. Ang nasa loob pala ng plastic na yan ay lupa na merong kasama na nabulok na ipa at sa bawat plastic nga meron nakatanim na 2 piraso hanggang 3 piraso na puno ng petchay. Tuwan-tuwa nga ako dyan na nag-harvest at sa tingin ko nga 1 pirasong puno ng petchay na to kapag bibilhin mo sa palengke parang sobra pa sa isang tali. Ang ganda-ganda rin ng dahon niya tapos yung puno niya ay malutong. Pagka ganito kagaganda ang mga petchay, ang sarap nito isama sa mga sinigang o kaya naman sa mga nilaga. Pero ako kasi kahit igisa lang to sa sardinas, naku talagang panalong-panalo na. Meron din palang nilagay dito na abono si Sir kaya lang nakalimutan ko kung ano yung tawag sa abono na nilalagay niya. Kami sa bundok kapag nagtatanim kami ng petchay, 2 beses kami magdilig sa isang araw. Dilig sa umaga at saka dilig sa hapon. Pero sila daw pala dito, 1 beses lang silang magdilig sa isang araw tuwing patanghali. Tuwang-tuwa talaga ako dyan kapag nakakapag-harvest ako ng malalaki. Talagang parang repolyo na yung itsura nila. Unang harvest pa lang pala to at siguro sa susunod na linggo, tataniman na lang ulit nila to ng panibago. Nagpunla din pala muna sila dito bago nila tinanim sa mga plastic. At yung tagal naman mula nung tinanim hanggang sa pag-harvest ay pinaabot nila ng 1 buwan. Isa sa mga kagandahan kung bakit magandang magtanim ng petchay sa ganito kasi kapag katag-ulan, hindi siya mabilis mabubulok kasi hindi siya mabababad sa tubig. At syempre, pwede mo rin siyang ilipat ng pwesto kasi nakatanim lang naman siya sa plastic kaya pwedeng-pwede mo siyang buhatin. At eto palang mga plastic naman na to na pinagtaniman nila, yan ay hindi nila binili. Yan daw pala ay plastic na mga similya na mga isda kasi nga nag-aalaga din sila ng mga hito at tilapia. O diba nakaka-inspired siya kasi imbis na itapon, hetong at pinagtaniman nila. At yung mga plastic pala na yan, hindi siya yung manipis na plastic. Medyo makapal siya ng kaunti kaya hindi siya mabilis masira o mapunit. At bukod pala dito sa mga tanim nila na petchay, meron din silang nakatanim dito sa may gilid ng bahay na nakalagay naman sa sako ng mga mustasa at saka mga pak choy. O diba ang galing? Gayahin nyo na rin to. At saka bukod pala dito sa tanim niya na mustasa at saka pak choy, meron din siyang tanim na lettuce na nakapatong naman dito sa ibabaw ng semento kung saan yung mga alaga niya na hito ay nasa ilalim. Nung nasa 4 na banyera na pala dyan yung na-harvest namin ay tumigil muna kami at nagsimula na nga rin si tatay dyan sa pagkilo at pagtali. At habang nagtitimbang nga dyan at nagtatali si tatay ng petchay, pakita ko rin pala sa inyo yung mga alaga ng mga isda ni Sir. Bali siya pala yung nagtanim ng petchay na yung kanina at siya nga rin ang may alaga at may ari ng mga isda dito ng mga hito at saka tilapia. Napaka-business minded din niya at ang alaga niya daw pala na hito dito ay 60,000. O diba napakarami? 60,000 daw yung hito na alaga niya at kay tatay naman ay 3,000. Bali 63,000 lahat ang hito na naandito. Meron din pala siyang alaga na tilapia kaya lang nakalimutan ko kung gaano karami pero mas marami ang hito na alaga niya kaysa sa tilapia. Tapos alam nyo ba dito sa may labas ng net napakaraming native na gurami at saka mga tilapia na nag-aabang ng pagkain. Bali ito kasing area na to ni Sir ay lake, hindi siya fish pond kaya sa tuwing magpapakain siya ng mga isda napakaraming mga gurami sa may labas na nag-aabang ng mga feeds na maglalabas sa may net. Pagkatapos naman nga magpakain ng mga isda, bumalik na nga ulit kami dito at hindi pa nga rin tapos si tatay sa pagkikilo ng mga petchay. At yung mga na-harvest pala namin kanina, kulang pa rin daw pala yun kaya mangunguha ulit kami. Tapos ang kukuha pala ng mga petchay na to na na-harvest ay kapitbahay lang din nila dito at bukas ng umaga ay idadala sa palengke. Tapos ang benta pala nila dito sa 1 kilo ay 60 pesos. At yung tinitimbang kanina na ni tatay ay 1/4 ang isang tali at ang isang tali nga ay 15 pesos. Hindi ko lang alam kung magkano na ang presyo nito kapag pinunta na sa palengke kasi syempre iba na yung magdi-deliver, may patong na rin. Hindi rin pala to ha-harvestin lahat ngayong araw kasi masyadong marami. Siguro sa isang araw o kaya naman bukas ulit yung iba. Tumigil lang pala kami dyan sa pag-harvest nung natapos na namin yung nakalinya na 4 na plastic. Hindi na rin pala namin sila hinintay dyan na matapos sa pagtimbang kaya hindi ko alam kung ilan ba lahat ang inabot. Medyo hapon na rin kasi talaga at gagabihin na kami sa pag-uwi. So yun lang for today's video. Thank you for watching!